Ang Singapore ay isa sa mga bansa sa Asia na may masaganang ekonomiya. In fact, nasa higit 288% ang inilago ng ekonomiya nito sa nakalipas na 2 dekada. Ayon ito sa website na smartwealth.sg. Kaya naman kasabay ng pagyabong ng ekonomiya ng bansa ay ang pangangailangan ng mga manggagawang tutulong upang mas lalo pang maiangat ang kanilang ekonomiya. Sa katunayan, isa ang Singapore sa mga bansang pangarap-puntahan hindi lamang ng mga Pinoy overseas workers, kundi pati na rin ng ibang bansa na tulad ng Pilipinas ay nakakaranas ng matinding kahirapan. Isa ang Myanmar sa mga mahihirap na bansang may mataas na bilang ng mga overseas domestic helper na nagtutungo sa mayayamang bansa tulad ng Singapore. At dito sa bansang ito nagmula ang babaeng tampok sa ating kwento na ang tanging kasalanan ay nangarap na mapabuti ang kinabukasan ng kanyang pamilya, kaya siya nagtungo sa Singapore. Pero kabaligtaran sa kanyang inaasahan, dito niya sinapit ang mapait na trahedyang tumuldok sa kanyang buhay at mga pangarap. Alamin natin ang kwento ni Piang Ngaidon, ang Singapore maid na masahol pa sa impyerno ang sinapit sa kamay ng kanyang mga amo. Simulan natin ang kasong ito sa Myanmar, ang bansang sinilangan ni Piang Ngaidon. Ipinanganak siya noong June 13, 1992 sa liblib na baryo ng Dinpi, bahagi ng Tadim Township sa Chin State, isa sa pinakamahihirap na lalawigan ng Myanmar. Nasa 1,500 ang populasyon sa lugar na ito at sa itsura pa lamang, mababakas na ang matinding kahirapang kinakaharap ng mga tao doon. Bulubundukin, baku-bako at maputik ang daan patungo sa bayang ito at mas malaki sa porsyento ng populasyon dito ay mga walang trabaho. Magsasaka ang kanyang mga magulang na namatay ng magkasunod sa pagitan ng 1996 at 1997 noong 4 na taong gulang pa lamang si Piang. 10 silang magkakapatid at bago pa man umalis si Piang patungong Singapore, 5 sa mga ito ay pumanaw na. Bagamat nasa 90% ng populasyon ng Myanmar ay Buddhist, lumaking Katoliko si Piang at maging ang kanyang mga kapatid. Nang maulila na sa kanilang mga magulang, ginamit nila ang lupang iniwan ng mga ito upang maitawid ang kanilang pamumuhay. Hindi naging madali para sa magkakapatid ang kanilang buhay, kaya naman si Piang ay hanggang grade 9 lamang ang natapos sa pag-aaral sa edad na 15. Taong 2010 nang makilala ni Piang ang una niyang pag-ibig. Dahil bata pa at naging mapusok, nagbunga ang pakikipagrelasyon ni Piang sa lalaking hindi na pinangalanan. Sa kasamaang palad, habang ipinagbubuntis pa lamang ni Piang ang kanilang anak, basta na lamang siyang iniwan ng kanyang nobyo at sila'y pinabayaan ng kanyang anak hanggang sa maipanganak niya ito noong Pebrero taong 2013. Dahil may anak na siyang kailangang buhayin, nagsikap si Piang at pinasok kahit ang pagiging construction worker. Pero kalaunan ay inayawan din niya ito dahil sa liit ng kita. Kaya naman nang minsang madinig niya mula sa kanyang mga kapitbahay na malaki ang sweldo ng mga domestic helpers sa Singapore, nagliwanag ang kanyang mukha sa pag-asang ito na ang kanyang tiket para makaipon ng pera at mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Determinado siyang makamit ito, kaya hindi na siya nagdalawang isip na subukan ang kanyang kapalaran sa Singapore. Nooy kulang pa ng 2 buwan bago siya mag-23 anyos, kaya hindi pa siya qualified na matanggap bilang domestic helper sa Singapore. Gamit ang perang naipon niya, kinausap niya ang kanyang ahente at binayaran nito ang isang immigration officer upang dayain ang kanyang edad at baguhin ang kanyang birthday at gawing April 13, 1992. Plano sana ni Piang na magtrabaho sa Singapore ng 2 hanggang 3 taon lamang. At kapag nakabili na siya ng lupang patatayuan niya ng bahay para sa kanilang mag-ina, babalik siya ng Myanmar para makapiling na muli ang kanyang anak. Mayo ng taong 2015 nang unang makatuntong si Piang sa bansang Singapore,
bitbit ang pangarap na maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Pagdating niya ng Singapore, agad siyang nakapagsimulang magtrabaho sa isang pamilyang naninirahan sa isang flat sa Bishan. Isang ginang na nagngangalang Gayathiri Murugayan, 35 taong gulang ng taong iyon, ang naging amo ni Piang. Kasama nito sa bahay ang asawa niyang si Kevin Shalvam, isang pulis at nasa 37 taong gulang. May dalawa silang anak, isang 4 na taong gulang na babae at isang sanggol na lalaki. Kasama rin ng pamilya ang ina ni Gayathiri na si Prema Naraynasamy na noon ay nasa 57 ang edad. May 28, 2015 ang eksaktong araw na nagsimula sa kanyang trabaho si Piang sa pamilyang ito. Hindi sukat akalain ni Piang na ang dadanasin niyang hirap sa kamay ng kanyang mga amo ay mas masahol pa sa impyerno. Ang akala niyang paraan na bubuo sa kanyang pangarap ay siya palang magiging daan upang makamit niya ang hindi inaasahang kamatayan. Sa unang linggo pa lamang ng kanyang trabaho, agad na siyang nakaranas ng hindi magandang pagtrato. Una, pinagbawalan siyang gumamit ng cellphone sapagkat sagabal daw ito sa kanyang trabaho. Hindi rin siya pinapayagang mag-day off kahit isang araw kada linggo. Hindi di umano siya nagustuhan ni Gayathiri dahil sa kanyang kadugyutan, mabagal na kilos at malakas daw itong kumain. Nagtakda rin si Gayathiri ng mahigpit na house rules na dapat sundin ni Piang. Araw-araw din itong nakakatikim ng paninigaw sa tuwing hindi niya magugustuhan ang ginawa o ikinilos ni Piang. Ang pambubulyaw na ito ay lumala pa hanggang sa makaranas na rin si Piang ng pisikal na pang-aabuso mula sa among babae na kung minsan ay sinasabayan pa ng nanay nito. Saksi sa mga ito ang CCTV na ikinabit ng asawa ni Piang para i-monitor ang dalawa niyang anak at yaya ng mga ito. Umabot din sa puntong halos hindi na nila pinapakain si Piang at binibigyan lamang ng isang slice ng tinapay at tubig. Bawal din ma-extend ang tulog ni Piang ng 5 oras kada araw. Magkakapatong na face mask ang ipinapasuot ni Gayathiri kay Piang habang ito ay nagtatrabaho. Hindi rin siya pinapayagan ng among babae na magsara ng pintuan ng CR kung gagamit siya nito. Bukod kay Gayathiri, hindi rin nakaligtas si Piang mula sa mapang-abusong ina nito na si Prema. At one point, nakatikim din si Piang ng pananakit mula kay Kevin gamit ang baseball bat. May 2 pagkakataon kung saan sumailalim si Piang sa kanyang medical check-up. Isa noong pagkatapos ng 6 na buwan niyang pagtatrabaho at ikalawa ay matapos naman ang 10 buwan. Sa parehong check-up na ito, nakita ng mga doktor ang maraming peklat at pasa sa katawan ni Piang. Idinahila ng mag-ina na tatanga-tanga raw kasi si Piang at laging nadadapa at naaaksidente. Madalas ding ireklamo ni Kevin sa MOM o Ministry of Manpower sa Singapore si Piang, kaya pinayuhan siyang palitan na lamang si Piang ng iba, pero lagi daw tumatangi itong si Kevin. Sa kanyang paninilbihan kina Gayathiri, 5 beses na nakanakaw ng tawag si Piang sa kanyang pamilya sa Myanmar. Sa unang 4 na pagkakataon, hindi niya binanggit ang tunay niyang kalagayan sa Singapore. Pero sa ika-5 at huling beses na nakatawag siya sa kanyang pamilya, nabanggit niya sa kanyang mga kapatid na nais na niyang umuwi dahil sa hindi na maganda ang kanyang pakiramdam. Ito na ang huling beses na nakausap ni Piang ang kanyang pamilya dahil pagkatapos ng tawag na ito, itinali si Piang sa grill ng bintana at hinayaan siyang matulog ng mga amo sa sahig. Ganito ang kanyang kondisyon sa huling 12 araw ng kanyang buhay, bukod pa sa araw-araw na pananakit na kanyang sinasapit sa mag-ina. Minsan nga ay binuhusan pa ni Gayathiri ng malamig na tubig si Piang sa kabila ng pagmamakaawa nito sa kanya. Pero hindi ito nagpaawat sapagkat dapat lang daw na parusahan si Piang dahil sa pagnanakaw nito ng pagkain sa ref. July 26, 2016, bandang 5:00 ng umaga, sa di malamang dahilan ng kanyang galit, nangyari na nga ang pinakasukdulan ng kasamaan ni Gayathiri na humantong sa mapait na kamatayan ni Piang. Bukod kasi sa mga sipa at tadyak sa ulo,
Hinila nito ang buhok ni Piang ng napakalakas kaya bumaluktot at na-extend ang kanyang leeg na halos mabali na. Dito na bumigay si Piang sanhi ng neck injury. Hindi na ito nakagalaw. Inakala ni Gayatri na ayaw lang nitong kumilos at hinayaan si Piang na ganun hanggang pagsapit ng alas 7:30 ng umaga pagkaalis ni Kevin papasok sa trabaho. Hindi na ito gumagalaw. Sinubukan pa ng mag-ina na i-revive si Piang ngunit alam nilang patay na ito. Sa pagkakataong iyon, bandang alas 9:30 ng umaga, tumawag ng doktor si Gayatri. Tumanggi itong tumawag ng ambulansya at sinabing maghihintay na lamang sila ng doktor sa bahay. Habang naghihintay ng doktor, pinalitan ng malinis sa tuyong damit si Piang at inayos nila ang itsura nito. Ngunit pagdating ng doktor bago mag-alas 11 ng umaga, idineklara agad nitong patay na si Piang. Agad namang sinabi ng mag-ina sa doktor na buhay pa ito bago pa man ito dumating. Isinailalim si Piang sa autopsy at dito napag-alaman na neck injury ang ikinasawi nito. Dagdag pa na malnourished ang biktima na noon ay nasa 24 kilograms na lamang ang timbang. Dahil sa pagkakadiskubre ng mga otoridad sa dahilan ng kamatayan ni Piang, agad na inaresto ang mag-ina na noon ay hindi naman pumalag at tahimik na sumama sa mga otoridad. Wala ring bakas sa mukha ng mga ito ang pagsisisi sa kanilang ginawa. Kinasuhan ng dalawa ng first-degree murder at isa-isang sumailalim sa paglilitis. Unang nilitis ang kaso ni Gayatri na siyang pangunahing suspect sa pagkakapatay kay Piang. Hiniling ng prosekusyon na parusang habang buhay na pagkabilanggo kung hindi man capital punishment o death penalty ang ihatol sa ginang dahil sa bigat ng kanyang kasalanan. Ganun pa man, base sa mga iperinisintang psychological test kay Gayatri ng depensa, lumalabas na ito ay may COD o Compulsive Obsessive Disorder at Postpartum Disorder na naranasan ito matapos ipanganak ang anak niyang pangalawa. Kaya nga daw ito ang nagpatrigger kay Gayatri kung bakit niya nagawa ang mga pagmamaltrato kay Piang. Nag-plead ito ng guilty to culpable homicide at 27 kaso ng pang-aabuso. Ganun pa man, imbes na life sentence na unang inihain ng prosekusyon, hinatulan si Gayatri ng 30 taong pagkabilanggo. Umapela ito sa Court of Appeals upang mabawasan ang kanyang sentensya, pero kalaunan ay dinismiss ng korte ang kanyang apela. Habang pinagdurusahan ng anak niyang si Gayatri ang kanyang sentensya, hinatulan naman si Prema ng 17 taong pagkakulong sa edad na 64 dahil sa 48 cases of abuse causing hurt to the victim at 1 charge causing evidence to disappear. Samantala, 5 naman ang ikinaso kay Kevin Chalvam para sa kanyang partisipasyon sa pagkakapaslang kay Piang. Tinanggal din siya sa serbisyo bilang pulis, 1 buwan makalipas ang pagkakapatay kay Piang. Mayroon din siyang 1 charge causing evidence to disappear dahil sa pagtago nito sa CCTV, pero sa huli ay narecover din ito ng mga investigador. Hindi pa man tuluyang nakakamit ni Piang ng buo ang hustisyang nararapat para sa kanya, patuloy pa rin naman ang paggulong ng kaso. Taong 2023 ay naghihintay na lamang ng sentensya ang huling akusado sa krimen at naway nakamtan na ng tuluyan ng pamilya ni Piang ang hustisyang kanilang inaasam.